Pindutin ko yung vibrator na sa limutan. Mag-iingat kayo. Huwag din yung galitin ng anak. Katotohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator na sa limutan. It's been what? Almost a week mula nang mahuli, sumuko o sinukuan. Pero totoong nasukol talaga ang legendary Doomsday Pastor at anak ng Diyos na si Kibuloy. And boy, I have a realization na ako lang ba ang nakapansin na from Alice Guo, Kibuloy, tapos may bago pa na bigating tao din na wanted. Sumuko sa National Bureau of Investigation si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted sa kasong murder si Reyes matapos masangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Gerardo Ortega noong 2011. Ang pare-parehong sumuko at nasa kamay na ng ating mga kapulisan. At ang lahat ng 1 week update sa Kibuloy Chronicles na ito ay dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. But we need to understand na literal na mga bilyonaryo at bilyonarya na ang hawak ng ating mga otoridad. And I would like to congratulate everybody, especially the government, for making this possible. Undi-undi nang nalilinis ang Pilipinas. We can say na nababago na ang kanta ni Bamboo. Andyan nga at sa kakapasok lang na balita ay allegedly ay nag-offer daw umano itong si Guo ng not M's, not millions buddy, kundi 1 billion pesos daw upang mapawalang sala siya sa lahat ng kanyang mga kinakaharap na kaso. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo was allegedly willing to pay 1 billion pesos to make all her troubles go away. Na kung totoo ito buddy, ay can you imagine na ganito na kadesperado ang mga bigating tao para lang makatakas sa pangil ng batas. Andyan din si Tan Cinco na sinibak sa pwesto dahil sa pagkakatakas ni Guo. The Philippine Immigration Chief is fired by President Marcos Jr., who earlier warned that heads would roll over the escape from the country of dismissed Mayor Alice Guo. Ika nga buddy, malayo pa pero malayo na. Anyway, meron na tayong official mugshots ng dalawa na noong una ay blurred pa yung kay Kibuloy. Pero dahil nag-react ang maraming Pilipino sa pamblur na ito, ay inalabas din kalaunan ang unadulterated mugshot ni Kibuloy. Matapos mga batikos, inilabas ng DILG ang malinaw na mugshots ni Kibuloy. Yan buddy, ganyan na nasa ating mga kamay talaga ang desisyon kung lahat tayo ay magkakaisa para mabago ang nakagawiang gawain ng ilan sa ating gobyerno. Wala silang magagawa kung magsasama-sama tayo kundi sumunod. Ang litrato ng dalawa nating pugante buddy ay pag pinagtabi ay parang sasali sa one for all for one. At tulad ng one for all for one buddy, ay mantakin mong within 1 week ay mayroon ng team song ang nagawa tungkol sa pagkakahuli kay Kibuloy. Pakinggan natin ito. Checkmate! Suko lang ng tatagong pastor, fugitive from justice na hinaharbor. Lumabas sa lugar, ang dagan, makapangyarihan, haharap na ngayon sa kanyang mga kasalanan. Posisyon, ginamit sa laro, iwala ng bayan, pinusta sa kalaboso. Mga bulog ng mata, binayaran ng ginto, haharap din ang kanyang malupit na dulo. Checkmate! Suko lang ang tatagong pastor. Isa pa sa lumabas na issue mula nang mahuli si Kibuloy ay yung post ng Chooks to Go, kung saan ika nila sa kanilang caption ay kapag world class rapsa ay susugo ka talaga. Tapos sa mismong picture ay may sumuko sa sarap. Ang witty body ano? Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang iba ay natuwa at ang iba naman na mga Kibuloyalist ay nabastusan. Ikaw buddy, kung ikaw ang tatanungin ay ano ang reaksyon mo dito? Ako wala namang pangalan at nakatakip ang muka. So malay natin kung sino ba itong tao na ito. Who knows, baka ito pala si Yexel Sebastian.
Pero isa ang sigurado na yung knight and shining armor ni Kibuloy na kanyang abogado rin ay hindi ito nagustuhan at nagbanta nakakasuhan ang Chooks to Go kung hindi sila magbibigay ng public apology. Ika niya i-boycott daw ang Chooks to Go dahil ito ay irresponsable at unethical advertisement. And well, tila na magic cylinder ang pahayag na ito ni attorney dahil imbes na ma-boycott ang Chooks to Go ay tila nag-stongs pa ang sales ng manok dahil maraming Pinoy ang bumili ng Chooks to Go para gawing celebratory food sa pagkakahuli kay Kibuloy. Andyan din ang balita nang dahil sa ginawang ito ng Chooks to Go ay ang isang branch nila ay di umano nasunog matapos nilang gawing katatawanan ang pagkakahuli kay Kibuloy. Ipinakalat ngayon ito ng mga Kibuloyalist bilang patunay na totoo na son of God daw ang kanilang pastor at kung may sasabihin kang hindi maganda sa kanya mapaparusahan ka. Pero sa mabilis na research ay malalaman mong nangyari ito September 7, 2024, isang araw bago mahuli si Kibuloy. Ano yun buddy? Ngayong 2024 ba ay hindi lang wireless kundi advanced na rin ba ang karma? At mabalik tayo kay Kibuloy buddy dahil ang paulit-ulit na ipinapakalat ng mga Kibuloyalist na ito na balita tungkol sa kanyang pagkakahuli ay wala daw siya sa loob ng KOJC compound kundi nasa Cotabato daw o kung saang bundok tapos nag-surrender sa ISAF. Kung ganoon buddy, bakit hawak siya ngayon ng PNP? It doesn't make sense. Kung ganun pala, bakit hindi na lang siya nagtuloy-tuloy na magtago? Ano yun? Ilang buwan ka nang pinaghahanap at tumakas ka na nga't lahat tapos babalik ka sa KOJC para sumuko? Hindi ba mas maganda sana kung tinuloy-tuloy niya na lang? Total sabi naman niya ay Hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Tapos nung bigla siyang sumuko ay tatawagin nila itong the ultimate sacrifice. Like, what the hell? Kaya niyang ipastop ang lindol pero hindi ang kapulisan? You see, kaya hindi rin ako naniniwala sa istasyon na pagmamay-ari ni Kibuloy ay syempre magiging bias yan, ibabalita at ibabalita nila yung kung anumang balita na pabor sa kanilang kampo. Alangan namang kontrahin nila si Kibuloy, edi sila naman yung napastop. At higit sa lahat ay hindi ko paniniwalaan ang isang istasyon na naniniwala na yung kanilang puno ay ang anak ng Panginoon. Doon pa lang buddy ay halatang fake news na so what more pa kaya? Alam nyo, kung ako ang tatanungin kung ano talaga ang nangyari na hindi inaasahan ng kampo ni Kibuloy na ganoon na lang kaseryoso ang ating gobyerno at kapulisan para mapanagot siya sa batas. Tandaan natin na siya na rin mismo ang nagsabi na Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. And it's safe to say, nang makita niya sa TV na libu-libong pulis na ang nakapaligid sa KOJC, ay naisip niya na kahit maglaban sila ay wala itong kahihinat ng maganda. Matatalo't matatalo sila kasi ang sabi na rin mismo ni Kibuloy ay Di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Matatandaan din natin na hindi lang isa. I urge you, dear President, to listen also to a different sort of heartbeat. The heartbeat of thousands of Filipinos in the midst of this cacophony of sounds. Dalawa. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace. Kundi tatlong mga bigating tao din. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao si KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, mahaba ang panahon para maisip ni Kibuloy na umalis ng Davao. Nang matanong kung sa tingin niya ay nasaan na si Kibuloy, ang sagot ni BP Sara, Ako, kung one yes, kung nasaan si Pastor Kibuloy,
nasa langit. Ang sinusubukang lituhin at ipatigil ang operasyon ng mga pulis. Pero hindi pa rin sila nagtagumpay. Ipinagpatuloy nila ito hanggang sa nagbigay na ng ultimatum itong si General Torre. Our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Na pinaalam ni General Torre sa akin, sir, permission to assault yung building na. Sabi ko, sige, let us make sure kasi marami buhay ang magmamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel. And since sinabi mo yun, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. And lalo kami na-convince na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas sa rami namin security. Na kung hindi pa siya lalabas sa kanyang lungga, ay tuluyan na nilang i-assault ang kinaroroonan ni Kibuloy. Kaya ayon buddy, no choice, sumuko, nasukol na talaga siya, and fighting back is not even an option kasi dadanak at dadanak lang ang maraming dugo in favor of our police. Kaya sumuko na lang at tinawag nila itong the ultimate sacrifice. Ako lang naman yun buddy, sa tingin ko lang, huwag niyo akong paniwalaan. At oo nga pala, sa paglipas pa ng mga araw ay patuloy pang nagsusulputan ang mga nagrereklamo ring mga minor de edad na kanya raw allegedly ay halinhinan at by schedule pa na di umanong paulit-ulit hanggang siya ay magsawang pinagsasamantalahan. Biktima pa umano ng pangmomolestya ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang nasa kustudiya ngayon ng mga otoridad dito sa Davao City. Sinuri nila kung totoo ang aligasyon ng 5 laban kay Kibuloy. 12 taong gulang ang pinakabata sa kanila na biktima ng umunoy pangmomolestya ng pastor. Grabing kabibigat na aligasyon talaga ang nagsusulputan laban dito kay Kibuloy. At tulad nyo rin ako ay nagtataka rin na kung totoo nga ang mga aligasyon na ito ay bakit wala ni isang nabuntis itong si Kibuloy kung totoong marami siyang pinagsasamantalahan. Oo nga ano, bakit kaya? Well, ika ni Colonel Marantan ay itong si Kibuloy umano ay castrated na lalaki. Ito tanong Colonel, lahat yan ay ginawa sa kanila. Paanong walang nabuntis? Hindi sila nabuntis. Baka kaya espiritu talaga ang umangkin sa kanila. Kasi sabi nila, yun nga, tinanong ko rin sa kanila, bakit nga naman hindi kayo nabuntis? Nila, si Kibuloy daw is castrated. Vasectomize siya. Na vasectomize na ang ibig sabihin ay kung sa babae ay tinatawag itong ligation, ay vasectomy naman para sa mga lalaki. Sa madaling sabi ay lalabasan ka pa rin pero wala na nga lang itong buhay na similya. Pero ang pakiramdam na hinahanap-hanap ng maraming mga kalalakihan ay andoon pa rin. And that's it buddy for a 1-week update sa pagkakasukol nitong si Kibuloy. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.